Hack Story presents. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalagang si Haya na nagbalat kayo bilang isang kasambahay upang tapusin ang karera ng kurap na politiko. Pero bago pa ang lahat, ating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Bagong gising si Haya ng umagang yun. 10 taong gulang pa lamang siya. Amoy na amoy niya ang mabangong sinaing at prinitong tinapa na inihanda ng kanyang ina sa maliit nilang kusina. Kahit may kalakasan ng ambon sa labas, tila normal na umaga pa rin ito para sa kanilang pamilya. Dahil sanay naman sila sa regular na tag-ulan sa kanilang probinsya. Haya, tulungan mo na mga kapatid mo dyan sa pagpasok ng mga gamit niyan sa bag. Siguraduhin ninyong kompleto ang mga libro ninyo sa bag ninyo. Haya, Jacob, mukhang lalakas ang ulan mamaya. Ayokong masira ang mga gamit ninyo sa eskwelahan. Magdala rin kayo ng plastic para kapag inabutan kayo ng ulan, ibabalot nyo na lang doon ang notebook nyo. Sige pa. Ma, asa na yung raincoat ko? Abay ewan ko, hanapin mo dyan. Kita mong abala ko rito sa pagluluto ng agahan ninyo. Ano ba naman kasi yan? Dito ko lang na nilagay kagabi eh. Hanapin mo dyan. Mata kasing ipanghanap, hindi ang bibig. Saan na ba kasi napunta yun? Dito ko lang yung nilagay kagabi eh. Hanapin mo dyan, Haya. Huwag mo kong inuumpisahan, ha? Ang aga-aga ang burara nyo kasi. Sinabi lang ang pagdating sa bahay, isabit nyo lang dyan sa likod ng pinto yung mga payong at raincoat. Pero ano? Pag uwi nyo, kung saan-saan pinagtatatapon. Akala nyo kasi may katulong kayo rito sa bahay. Mga feeling senyorita at senyorito talaga kayo. Nagtatanong lang eh kung ano-ano na sinasabi. Pa, nakita niyo ba yung raincoat ko? Ayun yung raincoat mo, nasa sampayan. Oh, sino naglagay niyan dun? Ako, nilagay ko ron. Aminato si Maricel na siya ang naglagay noon doon. Pero for a while, nakalimutan niyang inilipat niya ito roon. Ikaw pa lang naglagay eh. Sabi ko na nilagay ko yun dito eh. Oh, heto na, luto ng agahan. Kumain na kayo dyan ng kapatid mo at malilate na kayo. Nagtipon ang buong pamilya sa harap ng mahabang lamesang gawa sa kawayan. Masayang nagsasalo-salo ang magkakapatid sa agahan habang ang kanyang tatay naman ay naglakad patungo sa lumang dipindot na telebisyon upang buksan ito at manood ng balita. Kasalukuyang umiireng isang morning show at agad na napukaw ang pansin ng kanyang magulang sa sinabi ng reporter sa screen. At sa mga oras na ito, mabilis na nagiba ng direksyon at lalo pang lumakas ang bagyong Yolanda. Inaasang maghahatid ito ng pangkaraniwang buhos ng ulan at pagtaas ng pag-asa ng signal number 5 sa buong lalawigan ng Tarlac. Pinapayuhan ng lahat na lumikas muna patungo sa mga mataas na lugar dahil sa banta ng storm surge at flash floods. Bakas ang bigla ang pag-aalala sa mukha ni na Maricel at Jasper. Napabitaw ito sa hawak nitong kutsara at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang numinipis ang liwanag dahil sa makulimlim na ulap. Mukhang delikado ang bagyong ito. Signal number 5? Ngayon lang tayo magkakaroon ng ganyang kalakas na bagyo rito. Ituloy pa ba natin ang pagpapapasok sa mga bata sa school? Mukhang bukas para magla-landfall. At wala namang anunsyo ang local government tungkol sa suspension sa school. Hala, baka walang pasok, Mapa. Manonood ako ng Pokemon kapag walang pasok. Ikaw talaga, kanina nakasimangot ka. Pero nung nalaman mong may bagyo, ang laki-laki ng ngiti mo. Ang tamad-tamad nyo talaga mag-aral. Sana malakas ang bagyo bukas para walang pasok. Isa ka pa, Jacob. Huwag mong hinihiling na sana ay may bagyo. Dahil alam mo namang bahain dito sa probinsya. Huwag kayong mag-alalang masyado. Sabi naman sa huling pagpupulong ng kapitan natin, matibay na ang flood control system at diki dito na pinunduhan ng bilyong piso ng ating gobyerno sa pamamagitan ng bagong provincial engineer.
at administrator natin. Sigurado ako, nakakayanin ng proyektong iyon ang baha kung sakaling tumaas man ang ilog. Ay sana nga totoong matibay ng diki na yan. O ay sige na, ihatid mo na sila sa school para makauwi ka rin kaagad bago pa abutan ng ulan. Matapos magdasal, nagpasalamat para sa pagkain. Isa-isang humalik kay Maricel ang magkapatid. Pinayungan sila ng kanilang tatay gamit ang isang malaking itim na payong habang nakasuot pa rin ang mga ito ng raincoat dahil patuloy pa rin ang pag-ambon. Lumabas sila ng bahay. Kumaway si Haya sa kanyang ina na nakatayo sa may pinto. Walang kaalam-alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang ina habang papaalis sila patungong eskwelahan. Masayang-masayang buong klase ni Haya dahil tapos nang magturo sa klase sa pangalawang subject. Dahil nga pabago-bago at palakas ng palakas ang ulan sa labas, binigyan na lamang sila ng oras para maglaro sa loob ng silid-aralan. Sa isang tabi, nakabilog sina Haya kasama ang mga kaklase niyang sina Genevieve at Carla. Todo ang ngiti ni Haya habang inilalatag ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa para sa paborito nilang laro. Oh, simulan na natin. Sige, bilisan mo Haya, baka magsimula ng susunod na subject. Ipinosisyon nila ang kanilang mga kamay at naglaro. Kenneth. Cabinet. Automatic. Carpet. Nang pumatak ang salitang carpet, naputol ang kanilang paglalaro nang pumasok ang kanilang advisor na may seryosong mukha. Pinatigil nito ang lahat ng mga naglalarong mag-aaral. Class, attention please. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyong Yolanda, opisyal nang suspended ang klase natin ngayon. Ayon sa munisipyo, pinapauwi na kayo ng school. Pero dahil sobrang lakas ng ulan at hangin sa labas, walang sino man sa inyong pwedeng lumabas o umuwi na mag-isa. Kailangan niyong hintayin ang inyong mga magulang o di kaya guardian dito sa loob ng classroom. Naghiyawan ng buong klase nang malamang suspended na ang klase. Dahilan upang magkaniya-kanya ng laro ang mga estudyante sa loob. Inosente, walang bakas ng anumang takot. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, hindi mapakali sina Maricel at Jasper. Kitang-kita mula sa kanilang bintana ang tindi ng hampas ng hangin sa mga puno at mabilis na pagtaas ng tubig sa gilid ng kalsada. Nagmamadaling pinihit ni Jasper ang pihitan ng lumang transistor radio na nakalagay sa ibabaw ng refrigerator. Umaasa siyang makaririnig ng balita ukol sa pansamantalang pagbuti ng panahon. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay boses ng reporter. Flash report mula rito sa lalawigan ng Tarlac. Dahil sa banta ng signal number 5 at ang tuloy-tuloy na paglakas ng ibinubuhos na ulan ng bagyong Yolanda, opisyal na pong idineklara ng ating gobernador ang suspension ng klase sa lahat ng antas, mapapampubliko at pribadong eskwelahan. Pinauwi na po ang mga mag-aaral, ngunit mahigpit na pinapayo sa mga magulang na sunduin ang kanilang mga anak. Jasper, lalong lumalalim ang baha sa labas. Nag-aalala ako sa dalawang batang naroon sa eskwelahan. Paano kung pasukin ang school? Kakasalita lang nga sa radyo, Maricel. Suspended na nga ang klase. Ngayon lang. Kailangan na natin silang balikan bago pa tuluyang sumara ang daan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mag-asawa. Kinuha agad ni Jasper ang malaking payong at kapote at mabilis silang sumugod sa eskwelahan upang sunduin sina Haya at Jacob. Laking relief ng mag-asawa nang makita nilang ligtas ang mga ito sa kani-kanilang classroom. Una nilang sinundo si Jacob at saka si Haya. Sinalubong sila ng mga ito na may halong tuwa dahil sa wakas ay makakauwi na sila habang naglalakad palabas ng eskwelahan. Pa, Jollibee tayo. Mahal, Jollibee daw. O ay di tara, dala ko naman ang wallet ko rito. Nagkatinginan sina Haya at Jacob at halos magtatatalon sa sobrang tuwa ang dalawa
habang abot langit ang mga ngiti. Wow, yes! Salamat pa! Gusto ko ng Chicken Joy! Ako rin pa. Gusto ko yung may kasamang spaghetti. Umorder sila ng pagkain at pinagsaluhan nila ang mga yun. Ma, mag-take out ako? Burger lang. Ay naku Haya, magluluto pa ako ng hapunan natin. Magugulay ako. Puro ka na lang sa tsireya. Tapos mamayang gabi sasabihin mo busog ka na dahil gulay ang ulam. Sige na, Ma. Naiingit ako kay na Pamela eh. Palagi silang binibilhan ng Jollibee ng papa niya. Huwag mong kayahin yon dahil mayaman ang papa nun. Tayo, purdoy lang. Next time ka na mag-burger, Haya. Kulang pa ang budget natin eh. Dapat araw-araw may bagyo. Para araw-araw walang pasok. Nakakapaglaro pa kami kanina. Anong nilaro nyo? Kami Kenneth Cabinet. Naglaro kami ng Beyblade. Lo, wala ka namang Beyblade eh. Pinahiram naman ako. Pero wala ka pa rin Beyblade. Ha, kawawa. Ma! Si ate oh! Ikaw, peste kang bata ka. Paiiyakin mo pa ang kapatid mo. Ikaw, huwag kang iiyak dyan. Kung ayaw mong kurit ang abutin mo sa akin pag uwi. Oh, tama na Jacob. Sa'yo na tong fries ko. Kahit basa ng paligid, naging masaya ang mabilis nilang salo-salo sa loob ng fast food restaurant. Puno ng tawanan ng kanilang lamesa. Pansamantalang nakalimutan ang banta ng kalamidad. Matapos kumain ay umuwi na rin sila. Masayang pumasok ang pamilya sa loob ng kanilang bahay habang bitbit ang mga natirang pagkain mula sa Jollibee. Busog ang mga bata at nakangiti. Pansamantalang nalimutan ang masamang panahon sa labas. Ngunit sa pagtapak pa lamang ni Jasper sa kanilang sala, lalong dumilim ang langit. Ang malakas na ulan ay tuluyan ng naging tila mga hagupit ng latigo sa kanilang bubong. Kasunod nito, ang hindi maipaliwanag na panginginig ng lupa. Hindi lindol, kung hindi nakakatakot at dumadagungtong na ugong mula sa direksyon ng ilog. Ang di kinapinagkatiwalaan nila, ang proyektong bilyong piso na ginamit sa pondo ay tuluyan ng bumigay sa ilalim ng tuso at substandard na gawa ng provincial engineer. Jasper, ano yung tunog na yun? Bago pa man makasagot si Jasper, isang malakas na sigaw mula sa labas ang bumasag sa ingay ng bagyo. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, ay tumatakbong walang sapatos, basang-basa at nanginginig ang mukha sa takot habang kumakaway sa ere. Ang dike! Kumuho ang dike! Hindi na natapos ni Aling Nena ang kanyang babala sa isang kurap ng mata. Isang dambuhalang pader ng kulay tsokolate at nangangalit na tubig baha ang sumungaw mula sa dulo ng kalsada. Nilamon nito si Aling Nena sa isang iglap. Tila ba isang langaw na sinampala ng higante. Ang mga kapitbahay ni Nahaya ay nagsisigawan. Ang ilan ay pilit na umaakyat sa kani-kanilang mga bubong habang ang mga munting bata ay naririnig na umiiyak mula sa loob ng katabing bahay na unti-unti nang pinupulbos na parang mga karton. Ang mga aso't pusa, alaga man o askal at pusakal, lahat ay inaanod at nangalunod. Maricel, ang mga bata, umakyat kayo sa itaas! Dali! Ngunit huli ng lahat. Ang lakas ng pagsambulat ng baha ay agad na nagpatalsik sa pinto at sumira sa mga bintana. Ang napakalamig, marumi at mabahong tubig baha ay tila tsunami na sumakop sa sala. Mabilis na pumuo ng buong kabahayan sa tubig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tubig na dati nasa tuhod lamang ay umabot na agad sa dibdib ni Jasper. Nagsimula ng mag-iyakan si Nahaya at Jacob dahil sa matinding takot. Mama! Papa! Natatakot na ako! Ayoko na rito! Umakyat kayo sa taas ng hagdan. Papuntang Kisame. Dalaan nyo! Ang mga lamesang kawayan, ang telebisyon na lumang dipindot at ang mga upuan ay nagsimula ng maglutangan at sumalpok sa isa't isa. Naging mapanganib na labi
sa loob ng makipot nilang tahanan. Haya, hawakan mo lang ang kapatid mo. Huwag kayong bibitaw. Kumapit si Haya ng buong lakas. Ramdam ang panginginig ng mga kamay ng kanyang kapatid. Ngunit ang agos ay masyadong malupit. Isang malaking piraso ng kahoy mula sa nagbangkang bubong ng kapitbahay ang sumalpak sa dingding ng kanilang bahay. Dahilan upang magiba ang pader at pumasok ang malakas na agos. Sa lakas ng impact, naramdaman na lamang ni Haya ang pagkawala ng kanyang tungtungan. Ang hagupit ng tubig ay pumasok sa pagitan nila. Sa isang iglap, si Jasper ay tuluyan ng naitaboy papalayo at nailabas sa nawasak na pader. Papa! Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng bagyo at sa hampas ng mga alon. Nakita niya ang kanyang ama na pilit na lumalangoy pabalik sa kanya. Ngunit sinalpukan nito ng isang lumulutang na refrigerator, dahilan upang mawalan nito ng malay at tuluyang lamunin ng madilim na agos ng baha. Haya! Anak! Umakyat kayo ng kapatid mo sa may bubong! Kaya niyo ba? Yun ang mga huling salita ni Maricel bago ang isa pang dambuhalang alon ng baha na pumasok mula sa nawasak na pinto. Tuluyang nagpabagsak sa natitirang poste ng bahay. Nabitawan ni Haya si Jacob. Ang mag-ina ay tuluyan ng tinangay, magkakahiwalay sa gitna ng madilim at mapanirang baha na sinabayan ng malakas na ulan. Mama! Jacob! Tulong! Tulungan niyo kami! Naiwan si Haya na nag-iisa. Nakita niyang kasing edad niyang kapitbahay na si Pamela, nakasapit sa isang puno, umiiyak at sumisigaw para sa kanyang magulang. Bago ito tuluyang binitawan ng kanyang nangihinang mga kamay at nahulog sa rumaragasang ilog. Ang buong komunidad na dati ay puno ng buhay, tawanan at mga laro ay naging isang malaking sementeryo sa loob lamang ng ilang minuto. Pilit na nag-struggle si Haya na panatilihing nasa ibabaw ng tubig ang kanyang ulo. Paulit-ulit na sumasampal ang mga lumulutang na piraso ng kahoy sa kanyang maliit na katawan habang ang kisame ay tuluyan na ring nilalamon ng tubig. Ramdam niyang matinding lamig na tila ba tinutusok ang kanyang mga buto at ang kanyang mga kalamnan ay tuluyan ng napaparalisa sa pagod. Iniisip niya ang kanyang ina, ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Jacob. Wala nang masayang kainan sa Jollibee. Wala nang masayang agahan na may tinapa at sinaing. Ang natira na lamang ay ang malupit na katotohanan na ang bilyong pondo na dapat ay nagligtas sa kanila ang naging sanhi ng kanilang kamatayan dahil sa kasakiman ng isang tao. Bago tuluyang nagdilim ang paningin ni Haya dahil sa matinding pagod at sa hampas ng isang lumulutang na peraso ng kahoy sa kanyang ulo, nakita niya ang huling sulyap sa kanyang probinsya. Isang lugar na winasak ng baha at ng korupsyon, kung saan ang mga inosenteng buhay ay itinapon na lamang na parang mga basura. Sa kanyang huling pikit, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang pangako ng kanyang ama na magiging ligtas sila dahil sa dike. Isang malaking kasinungalingan na pumatay sa kanyang buong pamilya. 15 taon ang lumipas. Maraming nagbago sa buhay ni Haya. Sa loob ng isang marangyang mansyon sa Tarlac, nakatayo si Haji, isang 50 taong gulang na bilyonaryo. Hawak niyang isang baso ng inumin bago hinarap ang babaeng nakaupo sa tapat ng kanyang lamesa. Si Haya na 25 taong gulang na ngayon. Walang saysayang anumang tulong o donasyon na ibibigay natin sa bansang ito, Haya. Hanggat may mga buhaya sa gobyerno, mananatiling mahirap ang mga Pilipino. Upang yumaman ang bansa, kailangan mo nang ubusin ang mga kurap. Yan ang dahilan kung bakit nagpapasweldo ako sa mga tao sa loob mismo ng gobyerno para magmanman kung sino-sino sila. At anong kinalaman ko sa filosofiya mo, Sir Haji? Gusto ko lang malaman kung kaya mo ba ang ipagagawa ko sa iyo. Ang pangunahing layunin ko
ay hindi lang ang patayin sila, kundi ang i-expose at wasakin ang buong buhay nila sa harap ng publiko. At ang susunod kong target ay si Ryan Constantino. Ryan Constantino? Oo, 15 taon ang nakalipas. Nasangkot siya sa malaking issue ng flood control project sa Tarlac. Bilyong pisong pondo ang nawala. Naimbestigahan na siya noon, pero dahil malakas ang kapit niya sa mga nasa itaas, walang kasong naisampa laban sa kanya. At tingnan mo ngayon, mas naging sikat pa siya at kasalukuyan ng tumatakbo bilang gobernador ng Tarlac. Inilapag ni Haji ang isang makapal na brown envelope at isang tseke sa ibabaw ng lamesa. Oh, ayan, 1,000,000 piso. Yan ang paunang bayad ko sa'yo para pasukin ang mansyon niya bilang isang kasambahay. Kailangan mong makuha ang lahat ng ebidensya ng korupsyon niya para tuluyan siyang mabura sa politika. Kaya mo ba? Dahan-dahang kinuha ni Haya ang envelope, ngunit hindi niya tiningnan ang tseke. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakakuyoma ang kanyang kamao. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki, Sir Haji. Kaya ko itong gawin ng libre. Pero tatanggapin ko na rin ng 1,000,000 dahil kailangan ko rin mabuhay. Anong ibig mong sabihin? 15 taon na ang nakalilipas. Gumuho ang flood control dike sa Tarlac dahil sa substandard na materyales na inaprubahan niya. 15 taon ko nang pasan ang galit na to. Dahil si Ryan Constantino ang dahilan kung bakit nalunod at namatay ang buong pamilya ko. Siya at ang mga kasabwat niya sa posisyon. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang galit ko sa kanila. Ganon ba? Kung ganon, aasahan kong lalo mong pagbubutihin ang pagtatrabaho mo. We will need to make sure na mabubulok sa kulungan ang lalaking yon. Masyado ng maraming korap na politika. Kailangan natin silang bawasan. Pwede ko bang malaman kung bakit mo to ginagawa? Bakit ka gumagasta ng malaking pera para pabagsakin ang mga korap na politiko? Dahil katulad mo, namatayin din ako ng mahal sa buhay nang dahil sa mga palpak at substandard na project ng gobyerno. Kaya hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang galit ko sa kanila. Katunayan, hindi lang ikaw ang binabayaran ko para pabagsakin ang mga korap na politiko. Marami kayo. Kaya aasahan kong magiging magkakampi tayo sa misyon nating ito. Asahan mo ko, Sir Haji. Gagawin ko ang lahat ng to, hindi dahil sa pera, kundi para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Ng daan-daang tao sa Tarlac, para hindi na maulit ang ganong katiwalian sa gobyerno. Sad to say, mauulit at mauulit ang ganong katiwalian. Haya, dahil hindi lang ang tao ang kurap, kung hindi, ang posisyon mismo. Kahit gaano kakabuti bago pumasok sa politika, sa oras na nasa iyo na ang kapangyarihan, isang napakalaki at napakabigat na tukso ang magnakaw sa kabayan ng bayan. Naniniwala ako sa iyo, Sir Haji. Pero hindi rason ng tukso para nakawin ang perang nakalaan para sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi sila nauubos. Kung kailangan tapusin ang buhay nila para magdulot tayo ng takot sa ibang politiko, gagawin ko. At hindi ako mag-aalinlangang iutos yun sa'yo kung kinakailangan. Kaya mo ba talagang gawin yun? Mas tamang sabihin, may kakayahan ka ba na gawin yun? Isang ngiti na puno ng kumpiyansa ang sumilay sa mga labi ni Haya. Hindi mo yata ako kilala ng lubusan, Sir Haji. Matapos ang malupit na baha sa Tarlac, 15 taon na ang nakalilipas. Napadpad si Haya sa mga mararahas na lansangan ng Maynila. Sa edad na 10 taon, naging palaboy siya at walang matuluyan at walang makain. Upang mabuhay, napilitan siyang magnakaw ng pagkain sa mga palengke at makipag-away sa masasamang tao sa daan. Sa mga panahong ito niya natutunan ang sining ng pagiging invisible, ang magtago sa dilim at dumaan nang walang nakapapansin.
Isang gabi, habang nagtatangkang nakawan ng pagkain ni Haya ang isang matandang lalaki sa isang madilim na iskinita, mabilis na nahawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang matandang yun ay si Tatay Oming, isang retiradong elite assassin ng isang kilalang underground syndicate. Sa halip na saktan si Haya, nakita ni Tatay Oming ang kakaibang bilis ng bata, ang liksi nito at ang nangangalit na apoy ng galit sa kanyang mga mata na tila ba handang pumatay. Inampun ni Tatay Oming si Haya at dinala sa isang tagong compound sa probinsya. Doon, sa loob ng 11 taon, dumaan si Haya sa isang pinakamalupit at pinakamadukong pagsasanay. Ang kapalit, ang mabigyan siya ng maayos na matutuluyan, pagkain at makapagtapos siya ng pag-aaral. Tinuruan siya ni Tatay Oming ng iba't ibang uri ng martial arts, ang tamang paghawak at pagtatago ng mga patalim, ang paggamit ng baril na may silencer, at ang paggaya sa kilos ng mga ordinaryong tao upang magsilbing balat kayo. Sa bawat araw ng kanyang pagsasanay, tuwing nakararamdam siya ng pagod, ang mukha ni Ryan Constantino at ang iyak ng kanyang pamilya sa gitna ng baha ang nagiging lakas niya para bumangon. Siya ang naging pinakamagaling na estudyante ng sindikato, isang babaeng walang takot, tahimik kumilos at nakamamatay. Nang pumanaw si Tatay Oming dahil sa katandaan, umalis si Haya sa sindikato at nagsimulang magtrabaho bilang isang independent hitman o ghost sa underground world. Binura niya ang kanyang nakaraan at gumawa ng iba't ibang pagkakakilanlan. Doon na siya dahan-dahang nakilala sa mga mayayamang kliyente na gustong magpatanggal ng mga kaaway ng walang bakas, hanggang sa makarating ang kanyang pangalan sa radar ng bilyonaryong si Haji. Pero may isang rule si Haya: kailanman hindi siya tumatanggap ng mga kliyenteng naiskitli ng buhay ng mga taong inosente. Nang sumunod na linggo, pineke ni Haya ang kanyang mga dokumento, bitbit ang isang travel bag at peking identity. Nakatayo si Haya sa harap ng dambuhalang bakal na gate ng mansyon ni Ryan Constantino sa Tarlac. Suot niyang isang simpleng t-shirt, maong at tsinelas. Isang perpektong pagbabalat kayo para sa isang inosenteng probinsyana. Ngunit sa ilalim ng kanyang maluwag na damit, nakasukbit ang isang maliit na patalim na gawa sa carbon fiber, handang gamitin anumang oras kung kinakailangan. Nang bumukas ang gate, sinalubong siya ng isang matandang babae na may napakahigpit na ponytail na mala Ariana Grande. Salubong ang kilay at may hawak na mahabang listahan. Siya si Aling Belen, ang kilalang mayordoma ng mansyon na kinakatakutan ng lahat ng mga katulong dahil sa kanyang pagiging istrikto. Malamig ang tingin ni Aling Belen kay Haya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang bagong pinadala ng agency? Anong pangalan mo? Opo, ma'am. Ako po si Eunice. Eunice Alcantara po. Huwag mo akong ma'am, Eunice. Aling Belen ang itawag mo sa akin. At pakinggan mo itong mabuti. Sa mansyong ito, bawal ang tanga, bawal ang makupad, at lalong bawal ang tsismosa. Kapag may nakita akong dumi sa sahig na nilinis mo, asahan mong sipa ko pabalik sa pinanggalingan mo. Maliwanag? Maliwanag po, Aling Belen. Pasensya na po. Sa kaloob-looban ni Haya, isang pitik niya lang sa liig, kayang-kaya niyang patumbahin ang matandang ito sa loob lamang ng 2 segundo. Ngunit kailangan niyang magtiis, bahagi ito ng kanyang misyon. Inakay siya ni Aling Belen patungo sa malawak na sala kung saan abalang ibang mga katulong. Habang naglalakad, matalas sa mga mata ni Haya sa pag-uobserba sa paligid, ang mga CCTV camera sa bawat sulok, ang posisyon ng mga security guards sa labas, at ang direksyon patungo sa 3 palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng politiko. Umupo sila sa sofa ng engranding sala ng mansyon. Inilapag ni Aling Belen ang mahabang listahan sa ibabaw ng lamesa at humalukip-kip.
habang mariing nakatitig sa mga mata ni Haya. Ang kanyang ponytail na mala Ariana Grande ay tila sumasabay sa kanyang bawat galaw na puno ng otoridad. Pinili niyang hairstyle na ito sapagkat sa kabila ng kanyang edad ay isa siyang hardcore fan ng mga aawit. Kilala si Aling Belen sa pagiging mabusisi at sa mga oras na ito, pakiramdam ni Haya ay parang may x-ray ang mata ng matanda. Eunice Alcantara, taga Victoria Tarlac, tama? Sabi rito sa biodata mo, ulila ka na at nag-iisang nabubuhay. Pero alam mo Eunice, may kakaiba sa'yo. Ano po yun, Aling Belen? May mali po ba sa hinihingi niyong requirements? Ang mga katulong na galing sa probinsya, karaniwang ay magagaspang ang kamay dahil sa labada at pagsasaka. Pero ang sayo makinis, pero matitigas ang kalyo sa mga daliri at palad. Ang paraan ng pagtayo mo, masyadong tuwid, masyadong alerto. Parang handa kang sumuntok o umiwas sa anumang oras. Sigurado ka bang katulong ka lang talaga? Naramdaman ni Haya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa nakatagong patalim sa ilalim ng kanyang damit. Iniisip niya kung nabuko ba agad ang kanyang disguise sa unang araw pa lamang. Naranasan ko po kasi maging tendera ng mga mabibigat na kalakal noon, Aling Belen. Kaya siguro po nasanay ang katawan ko sa mabibigat na trabaho at laging gising ang diwa ko. Alam mo ba kung anong hinala ko sa'yo? Sa tingin ko, hindi ka ordinaryong aplikante. Sa tingin ko, pinadala ka rito ng kalaban sa politika ni Sir Ryan para mag-spy. O kaya naman, isa kang media reporter na naghahanap ng butas sa amin. Tama ako, di ba? Natahimik ang buong sala. Tiningnan ni Haya si Aling Belen. Kinakalkula kung ilang segundong kailangan niya para tapusin ang buhay ng matanda kung sakaling sumigaw ito para tumawag ng security. Handa na siyang umatake. Ngunit bigla na lamang humalakhak ng malakas si Aling Belen at tinapik ng marahas ang balikat ni Haya. Huwag kang mamamatay sa takot, Eunice. Pinibiro lang kita. Ganyan talaga ako mag-interview ng mga bago upang malaman ko kung madali ba silang mabuwal o magpanik kapag sinisigawan na ng mga mayayaman. At dahil hindi ka umiyak o tumakbo, ibig sabihin ay matatag ka. Pwede ka rito. Pero ito ang pakatatandaan mo. Ibang klase akong magalit. Sa oras na malaman kong may kakaiba kang intensyon sa mansyong ito, sisiguraduhin kong mata mo lang ang walang latay. Sakto, kapag namatay ka, walang maghahanap sa'yo dahil wala ka ng mga magulang. Tama ako, hindi ba? Kayo talaga, Aling Belen. Pinakaban niyo po ako ng sobra. Opo, wala naman po akong ibang hangad dito kundi magkaroon ng trabaho. Magiging tapat po akong taga-silbi ni Sir Ryan. Mabuti at klaro sa atin ang lahat. Pumirma ka rito sa kontrata. Po? Ano pong meron sa kontrata, Aling Belen? Nakasulat dyan na ang lahat ng mga masasaksihan mo rito sa loob ng mansyon, hindi mo pwedeng sabihin kahit na kanino. Po? Anong-ano po? Bingi ka ba o tanga? Alin doon? Hindi naman sa ganon, Aling Belen. Mabuti kung ganon, permahan mo na. Kapag hindi ka tumupad sa kontrata, hindi mo kailangang magbayad ng anumang danyos kay Sir Ryan. Ano pong kapalit, Aling Belen? Basahin mo. Binasa nga ito ni Haya. Simple lamang ang nakasulat sa kontrata at yun ay ito. Sa oras na mapatunayang sinabi mo kahit kanino ang mga nakita mo sa mansyon, ang kapalit nito ay iyong agarang kamatayan. Napangiti na lamang si Haya sa kanyang isipan, pero kunwari, nagtakot-takutan siya. Hala, nakakatakot naman po ito, Aling Belen. Matatakot ka lang naman kung gagawin mo yon, hindi ba? Pero nakakatakot pa rin po. Paano kung mapagbintangan po ako? Paano kung may ibang nagsabi nun pero ako po ang na-frame up? Wala kang kailangang ipag-alala dyan. Dahil may paraan kami para ma-verify kung sino-sinong naglalabas ng mga impormasyon palabas ng mansyon. Paano po? Hindi mo na yung kailangan malaman. Huwag ka na lang magdadadada para wala kang kailangang problemahin. Please po, Aling Belen. Promise po,
Hindi po talaga ako maglalabas ng mga impormasyon dito sa mansyon. Oy, oo na, sige na. Permahan mo na lang yan kung sigurado ka sa sarili mo. Sige po, Aling Belen. Pero basta po, hindi po ako tsismosa ha. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. At pinirmahan na ni Haya ang kontrata. Matapos makuha ang pinirmahang kontrata, tumayo na si Aling Belen at inayos ang kanyang ponytail. Iniabot niya kay Hayang isang nakatuping puting uniforme ng kasambahay. Matapos ay inihatid niya na sa magiging kwarto niya kung saan magiging kasama niya sa kwarto ang isang ginang na kapwa niya rin kasambahay. Pagkatapos, dumiretso ka agad sa kusina para tulungan silang maghugas at mag-ayos ng mga gagamitin sa hapunan. At pakinggan mo itong mabuti. Eunice, bawal na bawal kang umakyat sa ikatlong palapag kung nasaan ando ng opisina at kwarto ni si Ryan. Ako lang ang pwedeng umakyat at magsilbiron. Sa oras na makita kitang umaaligid sa taas, ituturing namin na lumabagas sa kontrata. Maliwanag? Opo, Aling Belen. Maliwanag po. Mabilis na nagpalit si Haya ng damit sa loob ng kanyang kwarto. Pagkasuot niya ng puting uniforme at apron, tinitigan niyang kanyang sarili sa salamin. Ang elite assassin ng underground world ay nagmistulang isang inosenteng katulong. Naglakad siya patungo sa kusina at nagsimulang tumulong sa pag-aayos. Mula sa kinaroroonan niya, matalas ang kanyang mga mata sa pag-obserba sa labas ng bintana. Maya-maya pa, narinig niyang tunog ng mga yabag ng sapatos at malalakas na boses ng mga lalaki mula sa ingranding sala. Sumulyap si Haya mula sa pinto ng kusina. Ang kanyang puso ay biglang tila huminto sa pagtibok. Ang isang lalaking may katabaan, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may makapal na gintong singsing sa daliri. Pumasok sa mansyon si Ryan Constantino, kasama nito ang 2 bodyguard. 15 taon na ang nakalipas, pero hindi malilimutan ni Haya ang mukhang yun, ang mukha ng lalaking sanhi ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Mabilis na sinalubong ni Aling Belen ang politiko upang kunin ang kanyang coat at ang kanyang bag, habang si Haya naman nananatiling nakatago sa anino ng kusina. Walang kaalam-alam ang politiko na ang batang babaeng naulila sa Tarlac ay nasa loob na ng kanyang sariling pamamahay at handa nang maningil. Dahan-dahang napakuyom ng kamao si Haya habang nakatitig kay Ryan, napapaakyat sa pangatlong palapag at ang laro ng paghihiganti ay opisyal nang nagsisimula. Gabi na nang makabalik si Haya sa kanyang quarters matapos ang nakakapagod na unang araw ng trabaho sa kusina. Pagpasok niya sa maliit na simpleng kwarto, nadatnan niya ang kanyang kasama, si Ginang Jelly. Kasalukuyan itong nagpapahid ng linyamento sa kanyang mga binti habang nakaupo sa unang palapag ng double-deck na kama. Nang makita si Haya, agad na lumiwanag ang mukha nito at umayos ang upo. Bakas sa mata nito ang pananapik na makipag-usap. "Oh, Eunice! Kumusta ang unang araw mo kay Aling Belen? Sigurado akong biniyak niya ng bungo mo sa mga sermon, no? Ariana Grande style, pero tila gangster kung makautos." Medyo mahigpit nga po, Ginang Jelly. Pinapirma pa nga po ako ng kontrata tungkol po sa pagtatago ng mga sikreto rito sa loob. Medyo kinabahan nga po ako eh. Nako Eunice, huwag kang magpapatinag sa kontratang yan. Panakot lang yan ni Aling Belen para hindi tayo magsalita sa labas. Pero tayo lang naman ang nandito sa kwarto. At sasabihin ko sa iyo, napakaraming dumi ang nakatago sa mansyong ito. At kung malalaman ng publiko, bagsak ang kampanya niya ni Ryan. Talaga po? Ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo ba, si Ryan, may asawa yan, si Ma'am Selena. Napakayaman din. Galing sa pamilya ng mga negosyante. Pero kasalukuyang nasa Japan si Ma'am Selena ngayon para asikasuhin ang malalaking business nila roon. Bihira lang umuwi yun rito. Baka 5 beses lang sa isang buwan kung magpakita sa probinsya. Kaya pala wala si Ma'am Selena rito? At kapag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Pulong ko alam si Ma'am Selena sa Japan na tuwing gabi, ginagawang pugad ng makasalanan ng mansyong ito. Halos kapi-kapi, nagdadala si Ryan ng iba't ibang babae rito.
Mga mamahaling prostitute. Ibang mukha gabi-gabi, Eunice. Minsan nga 2 o 3 pang kasabay niyang umaakyat doon sa ikatlong palapag. Pero bawal mo silang tingnan sa mga mata. Dahan-dahang nag-analisa ang isip ni Haya sa kanyang narinig. Bagamat nakakadiri ang gawain ni Ryan, napagtanto niya ito ang perpektong pagkakataon na kailangan niya para sa kanyang misyon. Gabi-gabi po ba talaga? Hindi po ba nahahalata ng mga bodyguard o ni Aling Belen? Naku, kasabot si Aling Bilen. Siya ang nag-aayos ng schedule at nagpapatahimik sa amin. Kaya nga bawal kang umakyat sa ikatlong palapag kapag gabi. Dahil doon ginagawa ang mga kalasuan na yan. Pero kung ako sa iyo, Eunice, magbingi-bingihan ka na lang para hindi ka mapag-initan. Napangiti si Haya sa kanyang isipan habang nakatitig sa sahig. Ang kahinaan ni Ryan Constantino sa babae ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Kinaumagahan, inutusan si Haya ni Aling Bilen na mamalengke upang mamili ng mga sariwang karne at sangkap para sa hapunan ng mansyon. Bitbit ang isang malaking eco bag. Naglakad si Haya sa mataong bahagi ng palengke. Nang makasiguradong walang nakatunghay sa kanya, pumasok siya sa isang madilim at bakanting eskinita sa gilid ng mga tindahan ng baboy. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang bilyonaryong si Haji. Hello, kamusta? May balita ba dyan, Haya? May bago akong nalaman mula sa isang kasambahay rito. Si Ryan, nagdadala siya ng mga prostitute gabi-gabi habang ang asawa niya ay nasa Japan. Gagamitin ko ang kahinaan niyang to para pasukin ang ikatlong palapag. Anong plano mo? At ano ang kailangan mo? I'll tell you the plan once done. Kailangan ko ng 800,000 ngayon, Sir Haji. May babayaran akong pain para sa lalaking yun. Walang problema. Kunin mo lang dito sa mansyon ko ang 1 milyon. Hindi ako komportable na maglabas ng 800,000. Gawin mo ng 1 milyon. Matapos ang tawag, pinuntahan nga niya si Haji sa mansyon nito at kinuha ang pera. Iniwan niyang 950,000 sa condo unit niya at ang 50,000 naman ay binitbit niya sa kanyang shoulder bag. Pagkatapos, sa condo niya, nagpalit siya ng magandang damit at saka siya nakipagkita sa restaurant sa isang babaeng influencer na si Ivana Mendez. Pumasok si Haya sa loob ng mamahaling restaurant. Suot niya ang kanyang magandang damit at malayo sa itsura ng isang kasambahay. Agad niyang nakita ang isang napakagandang babae na nakaupo sa isang pribadong mesa sa dulo. Si Ivana Mendez, suot nito ang kanyang sunglasses habang mahinang humihikop ng tsaa. Mapupungay ang mga mata, mahaba ang buhok, may malusog na hinaharap at puno ng kolorete sa mukha. Dahan-dahang lumapit si Haya at tumayo sa tapat ng lamesa nito. Magandang hapon, Miss Ivana Mendez. Ako si Eunice, yung babaeng nag-email sa'yo. Tinanggal ni Ivana ang kanyang sunglasses at ngumiti ng napakaganda. Seryoso, ngunit magiliw ang kanyang aura at profesional ang kanyang pakikitungo sa kanyang bagong kliyente. Magandang hapon din, Eunice. Maupo ka, please. Kanina pa kita hinihintay. Sabi mo sa email mo kagabi, may mahalaga at malaking business proposal ka para sa akin. Ano ba yon? Naupo si Haya sa tapat ni Ivana at ibinaba ang kanyang shoulder bag sa kanyang kandungan. Direkta siyang tumitig sa mga mata ng sikat na influencer. Meron akong special offer for you, Miss Ivana. I saw your TikTok account. Meron kang 1 million followers nang dahil lang sa pagsasayaw mo ng mga TikTok trends. Oh, right. I call myself an influencer now. Sa isip-isip ni Haya, natatawa siya dahil aniya, tingin ng mga babae sa panahon ngayon, influencer na sila dahil lang nagkaroon sila ng 100,000 manyak na followers. Gayunpaman, isinantabi niya ang kanyang nasa isipan. Nabasa mo naman yung email ko, di ba? I'll give you money, 50,000 pesos today. At ibibigay ko sa'yo ang 750,000 pesos kapag nagawa mo ng tama ang ipag-uutos ko sa'yo. Total of 800,000 pesos? Tama. Ganun kalaki. Kaya kailangan mo lang galingan. Ngumiti si Ivana. Sure, give me all the details.
Inilapit ni Haya ang kanyang upuan ng bahagya at direktang tumitig sa mga mata ni Ivana. Ang kanyang boses ay kalmado, may otoridad at walang bahid ng pag-aalinlangan. Simple lang ang gagawin mo, Miss Ivana. Ang target natin ay si Ryan Constantino, ang kilalang politiko na tumatakbong gobernador sa Tarlac. Napatikil si Ivana nang marinig ang pangalan ng politiko, ngunit nananatiling profesional ang kanyang mukha. Si Sir Ryan, kilala ko siya. Madalas ko siyang makita sa mga news at billboards. Ano meron sa kanya? Mahilig siya sa magagandang babae na katulad mo. Halos gabi-gabi ay nagpapapasok siya ng iba't ibang babae sa kanyang mansyon habang ang asawa niya ay nasa Japan. Ang gusto kong gawin mo, gamitin mo ang 1 million followers mo para makuha ang atensyon niya. Ngayong gabi, mag-iwan ka ng komento sa pinakabagong post niya sa Facebook o Instagram tungkol sa kanyang kampanya. Palabasin mo na ini-endorse mo siya. Sa oras na mapansin niya ang pag-i-endorse mo sa kanya, I'm sure he will message you. Isang influencer na may malaking engagement, biglang magkukomento at magpapakita ng suporta sa kanya? Sigurado akong mapapansin niya yun agad. Ang mga politikong tulad niya, uhaw sa validation mula sa mga sikat na social media influencers. Exactly. At kapag binuhat na niya ang attention mo at nagpadala ng mensahe sa private inbox mo para magpasalamat, doon mo na dahan-dahang sisimula ng pakikipag-flirt mo sa kanya. Magkunwari kang kahanga-hanga sa kanyang plataforma at sa kanya mismong pagkatao. Akitin mo siya hanggang sa imbitahan kanya para sa isang pribadong pagkikita sa kanyang mansyon sa Tarlac. Not only that, I'm sure na aside sa 800,000 na ibibigay ko sa iyo, he will offer you another big money for a night. Madaling gawin yan, Eunice. Pero ano ba talagang kailangan kong gawin? Isa lang naman ang kailangan mong gawin. At iyon ay maglagay ng hidden camera sa loob ng kwarto niya. At bakit naman? Dahil ang politikong yun ay korap. At kailangan ko makakuha ng mga footages sa loob ng kwarto niya. Dahil sigurado akong doon nagaganap ang mali-malitang perang transaksyon na kinasasangkutan nila sa korupsyon. I see. Kaya pala ganun kalaki ang perang handa mong ibigay sa akin. Dahil mukhang magiging mahirap palang ipinapagawa mo. Pero paano kung may CCTV sa loob ng kwarto niya at makita kong nagtago ng hidden camera somewhere else? No worries. Mag-hire ako ng hacker para i-hack ang CCTV. Kung kaya ninyong i-hack ang CCTV nila, then bakit ko pa kailangan maglagay ng hidden camera doon? Dahil hindi naman natin alam kung ano ba talagang ginagawa nila sa CCTV. Posibleng kapag nagkaroon ng transaksyon sa loob ng kwarto, pinapatay nila ang CCTV para masiguro ng iba niyang mga sangkot na politiko na wala siyang ebidensya na may ganun ganap sa kwartong yun. Ganun pala ang nasa isip mo. Pero medyo mahirap ang ipinapagawa mo. Paano kung gawin mo na lang ng 1 million? Buhay ko ang nakataya rito. Medyo naliliit na ako sa 800,000. Isagad mo na ng 1 million. Sure, fine. Pero ibibigay ko yun sa'yo sa oras na successful ang plano. Ngumiti si Ivana. Okay, deal. Pero paano kapag naghinala sila sa akin? Hindi siya maghihinala kung gagawin mo itong mukhang business o kaya ay exclusive service. Kapag hiningin niya na ang presyo mo, sabihin mo na ang rate mo ay 100,000 piso kada gabi. Para sa isang kurap na bilyonaryong tulad niya, barya lang ang halagang yun. At dahil sikat ka, mas lalo niyang gugustuhin makuha ka dahil tingin niya sa mga katulad mo ay isang trophy na pwedeng ipagmalaki. Napatango si Ivana, pamilyar sa ganoong uri ng kalakaran sa industriya. Inilabas ni Haya mula sa kanyang shoulder bag ang 50,000 pesos na paunang bayad kasama ang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tela. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang itinulak patungo kay Ivana. Heto ang advance mo at kasama niya ng gagamitin mong hidden camera. Mukha lang itong ordinaryong maliit na magnet pero may high definition lens ito sa dulo na automatic kong magsisend ang live feed sa akin. Sa oras na itayo mo ito sa ibabaw ng kahit anong mesa. Sa oras na mahak namin ang CCTV, itago mo ito sa isang lugar na hindi madaling mapansin. Pero gawin mo yon habang busy siya sa kung ano man ang gagawin niya.
Maingat na kinuha ni Ivana ang package at isinilid dito sa kanyang mamahaling bag. Bakas sa kanyang mukha ang seryosong determinasyon para sa 1 milyon. Copy, Eunice. Maasahan mo ko. Sisimulan ko ng pag-comment sa post niya mamayang gabi pagka-uwi ko sa kondo. Mabuti kung ganon. Mag-iingat kami si Ivana. Ang taong kinakalaban natin ay walang konsensya. By the way, isa akong maid sa mansyon niya, kaya huwag kang magulat kung makikita mo ko ron. Matapos ang kanilang usapan, naghiwalay na ang dalawa. Mabilis na bumalik si Haya sa apartment niya upang magpalit muli ng kanyang t-shirt at tsinelas bago siya tuluyang pumasok sa gate ng mansyon ng amo bago magdilim. Kinagabihan habang natutulog ang buong mansyon, ang tanging hilik lang ni Ginang Jelly ang naririnig ni Haya. Tahimik na binuksan ni Haya ang kanyang cellphone sa ilalim ng kumot. Binuksan niya ang opisyal na social media page ni Ryan Constantino. Isang post kamakailan ang ini-upload ng mga campaign managers nito. Isang video kung saan namamahagi si Ryan ng mga relief goods sa isang mahirap na komunidad. May caption na para sa mas ligtas at maunlad na Tarlac. Napangisi si Haya sa matinding kaplastikan ng kanyang mortal na kaaway. Ngunit nang i-refresh yung comment section, nakita niya agad sa pinakaitaas na komento na may blue verified checkmark. Galing ito sa opisyal na account ni Ivana Mendez. Napaka-inspirational niyo naman po, Sir Ryan. Sana po'y marami pa kayong matulungang katulad nila. Isang karangalan na makita ang inyong pamumuno. Dahil sa sikat na pangalan ni Ivana, agad na umani ng libu-libong likes ang kanyang komento sa loob lamang ng ilang oras. Alam ni Haya na sa mga oras na ito, tsak na nakita na ng paranoid at mahilig sa babaeng politiko ang abot-langit na papuri ng influencer. Hindi nga nagkamali si Haya. Kinabukasan, habang tahimik siyang nagwawali sa gilid ng grand staircase sa unang palapag ng mansyon, nakatanggap siya ng isang maikling text message mula kay Ivana sa kanyang cellphone. Isang screenshot ito ng kanilang private inbox. Gaya ng inaasahan, hindi pinalagpas ng mapaglarong politiko ang pagkakataon. Halos madaling araw na nang mag-reply si Ryan Constantino gamit ang kanyang verified account. Puno ng formalidad, ngunit may patagong landi ang banata. Magandang umaga, Miss Ivana Mendez. Nakakatuwang malaman na ang isang pinakasikat at napagandang influencer na tulad mo ay susuporta sa ating mga adhikain para sa Tarlac. Kung hindi mo ikagagalit, maaari ko bang makuha ang iyong personal na numero? Gusto ko sana magpasalamat ng mas formal. Sumunod na screenshot na ipinadala ni Ivana ay ang kanyang naging sagot. Eksakto sa direksyong iniutos ni Haya. Profesional, may class, ngunit mapangakit. Isang malaking karangalan po, Sir Ryan. Heto po ang aking Viber. Mas gusto ko rin po sana mapag-usapan kung paano ako makakatulong sa inyo sa kampanya sa mas pribadong paraan. Napangisi si Haya habang pinupunasan ng screen ng kanyang cellphone bago ito mabilis na isinukpit sa kanyang bulsa. Kumagat ang buhaya, sa ganitong klaseng bilis, alam niyang hindi magtatagal at iimbitahan ng politikong influencer sa kanyang mansyon. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gagamiting baso si Haya sa kusina, pumasok si Aling Bilen na mas lalong nakataas ang ponytail. Hawak nito ang kanyang walkie-talkie na tila mas nagmamadali kaysa sa mga nakaraang araw. Eunice, Jelly, makinig kayong dalawa. Paghanda kayo ng pinakamagarbong setup ng hapunan para sa darating na Biyernes ng gabi. May darating na napakahalagang bisita si Sir Ryan. At tandaan niyo ang billing ko. Sa oras na pumasok ang bisita sa mansyon, dumiretso na kayo sa mga kwarto niyo sa likod. Bawal lumabas at bawal ang pakialamera, maliwanag. Opo, Aling Bilen. Ay, sino bang darating? May sikat po bang kontraktor? Huwag mo nang alamin kung ayaw mong matanggal na maaga, Jelly. Basta't gawin niyo lang ang utos ko. Habang nakayuko si Haya, bilang paggalang, nagtagpo ang kanyang mga ngipin sa matinding pananabik.
Alam niya na kung sinong bisitang darating. Ito na ang gabing hinihintay niya sa loob ng 15 taon. Dumating ang gabi ng Biyernes, tila nakikiramay ang panahon dahil sa pagbuhos ng isang signal number 2 na bagyo sa Tarlac na nagdulot ng mga kulog at kidlat na gumising sa madidilim na alaala ni Haya. 15 taon na ang nakalipas. Eksaktong alas 8 ng gabi nang pumarada ang isang marangyang itim na sasakyan sa tapat ng mansyon. Bumaba roon ang sikat na influencer na si Ivana Mendez, suot ng isang mamahaling pulang dress na lalong nagpalutang sa kanyang pambihirang kagandahan. Sinalubong siya ni Aling Belen na kulang na lamang ay humalik sa semento sa labis na paggalang sa kagalang-galang na bisita ng kanyang amo. Welcome sa mansyon, Miss Ivana. Kanina pa kayo nihintay ni Sir Ryan sa 2 palapag. Dito po tayo. Habang naglalakad si Ivana patungo sa grand staircase, sumulyap siya ng bahagya sa direksyon ng kusina. Doon sa anino ng pinto, nakatayo si Haya na nakasuot ng kanyang uniforme ng kasambahay. Bahagyang tumango si Ivana. Isang lihim na senyas na handa na ang kanyang hidden camera sa loob ng kanyang bag. Matapos umakyat ni na Aling Belen at Ivana, mabilis na hinarap ng mayordoma ang mga katulong sa kusina. Charlie, Eunice, tapos na ang trabaho ngayong gabi. Pumasok na kayo sa mga kwarto niyo at huwag kayong lalabas hanggang bukas. Sa oras na marinig kong bumukas ang pinto ng quarters ninyo, alam niyo nang kahihinat na ninyo. Oo naman, Aling Belen, matutulog na kami. Mabilis silang naglakad patungo sa pangalawang palapag ng mansyon. Pagkapasok sa loob, agad na nahiga si Ginang Jelly at dahil na rin sa pagod sa buong araw ng paghahanda, mabilis itong nakatulog at humihilik ng napakalakas. Nang masigurado ni Haya na tulog niya ang kanyang kasama, dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at binuksan ang isang naka-encrypt na application na konektado sa hidden camera na bitbit ni Ivana. Matapos ay nag-text na siya sa inupahang hacker ni Sir Haji upang i-hack ang CCTV sa loob ng kwarto ng kurap na politiko. Nang makonfirm ng hacker sa kanya na nahack na nito ang camera at nakapatay na ito, itinext naman niya si Ivana upang sabihing nakapatay ng CCTV at maaari na nitong itanim ang hidden camera sa lugar na pinakamagandang itago. Sa screen ng kanyang cellphone, lumitaw ang live feed mula sa 2 palapag. Nangangahulugan na successful na nitong naitagong hidden camera sa isang magandang lugar. Kitang-kita sa screen na nakaupo sa kanyang sofa si Ryan. May hawak na baso ng inumin at may malawak na ngiti habang katabi si Ivana. Alam mo, Ivana, matagal na kitang pinapanood sa mga TikTok mo. Hindi ko akalain na personal kang bibisita rito sa Tarlac para suportahan ang kampanya ko. Siyempre naman si Ryan. Gusto ko po talagang makilala ang susunod na gobernador ng probinsyang ito. At gaya ng napag-usapan natin sa Viber, iba po ang rate ko para sa isang pribadong gabi na katulad nito. 100,000. Barya lang yan sa akin, Ivana. Sa dami ng mga contractors na nagpadala ng pera sa akin gabi-gabi para sa mga infrastructure project dito, kayang-kaya kong bilhin ang buong buwan mo. Narinig ni Haya ang lahat ng pinag-uusapan ni na Ryan at Ivana. Pati ba naman kakatehan mo? Taong bayan pa rin ang magbabayad. Habang ang mga Pilipino naghihirap sa taas ang bilihin, kayong mga politiko, gagamitin nyo lang ang pera ng mga kawawang manggagawa para lang i-please ang sarili nyo. Sisiguruhin kong magwawakas ang karera mo, Ryan. Dahil sa'yo, kaya daan-daan ang namatay sa Tarlac. Matapos noon, saka may nangyari kina Ryan at Ivana. Kuha ito sa hidden camera. Subalit hindi ito pinanood ni Haya at wala rin siyang balak. Hindi niya inilagay ang hidden camera yun upang panoorin ng dalawa sa kanilang makamuntong pagnanasa.
Kinaumagahan, lumipas ang gabi ng makasalanang transaksyon sa mansyon. Nagpalit muli si Haya ng kanyang magandang damit at nagtungo sa isang mamahaling hotel sa lungsod ng Tarlac kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Ivana Mendez. Pumasok si Haya sa loob ng hotel room matapos siyang pagbuksan ng sikat na influencer. Baka sa mukha ni Ivana ang pagod mula sa nagdaang gabi. Ngunit nandoon pa rin ang kanyang profesional na pakikitungo. Inilapag ni Haya ang kanyang shoulder bag sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito. Inilabas niya ang natitirang 950,000 piso na nakatali ng maayos. Hetong natitirang 950,000. Miss Ivana, 1,000,000 piso lahat, gaya na napagkasunduan natin. Nanlaki ang mga mata ni Ivana nang makitang napakalaking halaga ng cash. Dahan-dahan niya itong hinawakan ng may paggalang at ngumiti ng magiliw kay Haya. Salamat ng marami, Eunice. Napakalaking tulong nito para sa akin. Professional ka talagang kausap. Kumusta ang kamera? Sigurado ka bang ligtas ang pwesto nito doon? Oo, Eunice. Huwag ka mag-alala. Naitanim ko yun sa pinakamagandang anggulo sa loob ng kwarto niya. Masyadong confident sa sarili sa Sir Ryan Constantino. Akala niya, kontrolado niya ang lahat ng bagay dahil lang marami siyang pera. Kaya wala siyang kaalam-alam na may nakabantay na sa kanyang silid. I suppose, hindi mo pinanood yung ginawa namin kagabi gaya na napagkasundoan natin. No worries. I have no reason para panoorin yun. Perfect! I don't know exactly kung ano ba talagang plano mo. But, as much as you do, I have corrupt politicians too. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. And make sure na ang mga taong kagaya niya hindi na magkakaroon ng anumang pwesto sa gobyerno. Salamat sa tulong mo, Miss Ivana. Pwede mo nang tamasahin ang perang yan at bumalik sa Maynila. 1 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng transaksyon kay Ivana Mendez. Balik sa normal ang buhay sa loob ng mansyon ni Ryan Constantino. Walang kamalay-malay ang politiko na ang kanyang bawat kilos at salita sa loob ng kanyang silid sa ikatlong palapag ay direktang napapanood ni Haya at Haji sa pamamagitan ng nakatagong kamera. Si Haya naman patuloy pa rin sa pagbabalat kayo bilang mahinhin at masunurin na si Eunice. Isang tanghali habang abala ang lahat ng mga katulong sa paghuhugas ng plato at paglilinis ng mga lutuan sa malawak na kusina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Belen na bakas ang matinding nerbiyos at pagmamadali sa kanyang mukha. Ang kanyang ponytail na mala Ariana Grande ay bahagyang gumagalaw habang hawak-hawak nito ang kanyang walkie-talkie. Bitawan niyo muna ang lahat ng ginagawa niyo ngayon din, Jelly, Eunice, at kayong tatlo dyan. Pumasok kayo sa mga kwarto niyo sa ikalawang palapag at ilak ninyo ang pinto mula sa loob. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Paliwanag! Napatigil ang lahat ng mga kasambahay sa kanilang ginagawa. Nabalot ng bulungan ng kusina habang dahan-dahang ibinababa ni Haya ang hawak niyang basahan. Isang malaking pagtataka ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan dahil hindi pa naman gabi at wala ring anunsyo na may darating na babae ang politiko sa mga oras na ito. Aling Belen, tapos na po bang trabaho namin ngayon? Tanghali pa lang po kasi. Hindi pa po namin natatapos hugasan ng mga gagamitin para sa hapunan. Wala kang pakialam kung anong oras na ngayon, Eunice. Sinabi lang pumasok na kayo sa kwarto niyo, hindi ba? Huwag mo akong tatanungin kung ayaw mong masipa palabas ng mansyong ito. Ngayon din! Sige na! Kilos! Hindi na nakasagot ang iba pang katulong sa takot na mapag-inita ng mayordoma. Mabilis siyang naglakad paakyat patungo sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang kanilang quarters. Pagkapasok sa loob ng kwarto, agad na inilak ni Ginang Jelly ang pinto gaya ng inutos ni Aling Belen. Bago ito bumuntong hininga ng malalim at naupo sa gilid ng double-deck na kama. Mabilis namang lumapit si Haya sa kanya, pilit pa ring nagpapakita ng inosenteng pagkabahala upang makakuha ng impormasyon. Ginang Jelly, bakit po ganun?
Bakit bigla-bigla na lang tayong pinapapasok ni Aling Belen sa kwarto kahit tanghaling tapat? May nagawa po ba tayong kasalanan o pagkakamali dito sa mansyon? Humalakhak ng mahina si Ginang Jelly bago dahan-dahang umiling at kumumpas ang kamay si Ere na tila sanay na siya sa ganitong uri ng sitwasyon sa loob ng bahay. Nako Eunice, huwag kang mag-alala, wala naman tayong ginagawang kasalanan. Normal lang ang ganitong ganap dito sa mansyon. Basta-basta na lang tayo papapasukin sa kwarto nang walang pasabi. Tapos bawal tayong lumabas ng ilang oras. Normal lang po ito? Pero bakit po? Ano pong meron sa labas o dun sa ikatlong palapag na bawal nating makita o malaman? Eh yan ang malaking misteryo, Eunice. Wala rin kaming ideya kung bakit kahit yung mga naunang katulong dito bago ka pumasok, kanya nang nararanasan. Basta kapag may bigla ang utos si Aling Belen na pumasok sa kwarto, ay sumunod na lang tayo. Walang nakakaalam kung ano ba talagang ginagawa ni Sir Ryan o kung sino man ang dumarating na tao kapag ganoong nakatago kaming lahat. Dahan-dahang tumango si Haya habang naglalakad-lakad patungo sa kanyang sariling higaan. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang kalmado at walang pakialam na mukha sa harap ni Ginang Jelly. Ngunit sa kaloob-looban niya, naging alertong kanyang buong sistema. Bilang isang elite assassin na sinanay ni Tatay Omeng, alam niyang walang anumang bagay ang nangyayari ng walang malalim na dahilan, lalo na ang isang tuso at paranoid na politikong katulad ni Ryan Constantino. Hinalungkat ni Haya ang kanyang bulsa at maingat na inilabas ang kanyang cellphone habang nakatalikod si Ginang Jelly. Panahon na upang gamitin ang nakatagong kamera sa ikatlong palapag. Binuksan niyang naka-encrypt na application upang tingnan kung ano ba talagang nagaganap sa silid ni Ryan Constantino na kailangang ilihim sa lahat ng mga mata ng mga katulong sa loob ng mansyon. Pero bago yun ay itinext din niya ang hacker kung naka-on bang CCTV sa loob ng kwarto ng kurap na politiko. At nakumpirma nga nitong hindi nito ma-access ang CCTV sapagkat naka-off ito. Bagay na kumumpirma sa kanilang hinala na hindi hahayaan ng mga kasabwat ni Ryan na may kamera sa paligid na naka-on at nakamanmaan sa kanila. Dahil alam nilang maaari itong gamiting pang-blackmail sa kanila ni Ryan kapag nagkaroon ng pagkaaway sa pagitan nila. Maingat na isinandal ni Haya ang kanyang likod sa dingding habang ang kanyang katawan ay nananatiling nakaharap kay Ginang Jelly. Bahagya niyang itinago ang cellphone sa kanyang dibdib at sa pagload ng naka-encrypt na application, unti-unting luminaw ang live feed mula sa nakatagong kamera sa ikatlong palapag. Dahil sa magandang anggulo na pinag-iwanan ni Ivana Mendez sa hidden camera, kitang-kita ang buong lawak ng silid ni Ryan Constantino. Napatitig si Haya sa screen, bakas sa kanyang mga mata ang matinding puot. Sa loob ng malaking kwarto, hindi lamang si Ryan Constantino ang naroon. Kasama niyang tatlong matataas na opisyal na galing mismo sa national government. Mga kilalang mukha na madalas niyang makita sa telebisyon, isang kongresista, isang senador at ang sekretary ng mismong DPWH. At sa gitna ng silid, nakabalandra sa maranging sahig ang 10 malalaking maleta. Mabilis na lumapit ang isa sa mga opisyal at isa-isang binuksan ng mga zipper ng 10 bagahe. Sa pagbukas ng mga ito, tumambad ang dambuhala at naglalakihang halaga ng pera. Puro bundle ng tag-1,000 piso, nakasalansa ng siksik at halos umaapaw sa dami. Heto na ang kabuuang pondo para sa infrastructure development ng buong rehiyon. Sir Ryan, 2 billion pesos yan. Malinis at walang bawas. Ang sarap sa mata. Sa wakas, dumating din para sa atin. Paano ang report sa flood control enhancement project? Para sa susunod na buwan, gaya ng nasabi dati si Ryan, nakapirma na ang mga peking dokumento at aprobado na ang substandard na kontrata sa kontraktor. Kalahati lang ang magagamit sa materyales at ang natitirang bilyon ay diretso na sa bulsa natin at sa pondo ng kampanya mo sa pagkagobernador sa Tarlac. Walang makakahalata. Parang yung ginawa mo lang sa dike
15 taon na nakalipas. Pwede mong gamitin ang shares mo rito sa pangangampanya mo. Kapag naging gobernador ka na ng Tarlac, mas lalakas ang kapangyarihan at impluwensya mo dito sa probinsya. Mga tanga ang tao sa Tarlac. Madaling utuin. Basta lagyan mo lang ng kaunting semento ang gilid, aakalain na nilang matibay ang proyekto. Hayaan nating bahain muli ang probinsya kung sakaling may dumating na bagyo. Ang mahalaga ay hawak na natin ang bilyong piso. Naririnig at nakikita ni Haya ang bawat detalye ng transaksyon mula sa kanyang screen. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan sa galit. Ang mga linyang binitawan ni Ryan Constantino ay tila mga saksak sa kanyang puso. Ang bilyong pisong nakabalandra sa sahig ay ang dugong dumanak sa kanyang pamilya at daang-daang inosenteng tao noong araw. Gagamitin na naman ng mga buhayang ito ang parehong tuso at madugong sistema upang pagyamanin ang kanilang mga sarili. Dahan-dahang napakuyom ng kamao si Haya habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pagnanais na pumatay. Tapos na ang maliligayang araw mo, Ryan. Ngayong araw na to, ang huling gabi, nahahawak ka ng pera ng taong bayan. Mabilis niyang pinindot ang record option sa application upang masiguradong ligtas ang kopya ng buong footage at agad na ipinadala ang live feed link kay Sir Haji upang simulan ang pambansang exposure ng korupsyon na ito. Hindi na nila kailangan ng ebidensya ng mga pangungurakot dahil malinaw na sa kamera ang conversation ng mga buwaya at ang hukuman ng bahalang mag-asikaso ng lahat. Habang nagtatawanan ng mga buhaya sa screen, biglang napahinto si Ryan Constantino sa kanyang pagsasalita. Tiningnan niya na mabuti ang picture frame na nakasabit sa dingding. Masyado siyang maingat sa kanyang silid, kaya alam niyang walang ganoong klaseng bagay ang dapat na naroon. May isang kasing maliit na bagay na nakadikit sa maitim na parte ng picture frame, kakulay kaya hindi madaling makita. Dahan-dahan niyang ibinabang kanyang baso at kinuha ito at siniyasat. Nang mapansin ang napakaliit na HD lens na nakatago sa dulo nito, biglang nagbago ang mukha ng politiko. Ang kanyang tawa kanina ay napalitan ng matinding galit at takot. Kaagad niyang pinauwi ang mga kasamahan at saka i-monitor ang CCTV footage. Gusto niyang malaman kung sinong naglagay ng kamera doon. Meron siyang hinala at yun ay si Ivana. Kaya naman pinagmasdan niyang footage magmula nang pumasok si Ivana sa loob hanggang sa makalabas ito. At isang bagay ang napansin niya at yun ay 1 minutong natigil ang footage. Ang ibig sabihin, sa loob ng 1 minutong yun, pwedeng doon inilagay ni Ivana ang kamerang iyon. Sigurado siyang siya lang ang may gawa nito dahil chinek niyang ibang footage noong pinapasok niya ang ilang babae pero wala namang kakaibang ginawa ang mga ito. Walang hiya ka, Ivana. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Napanood ni Haya ang sandaling natuntun ni Ryan ang hidden camera. Hindi na siya nagulat pero nadismaya siya dahil masyado itong mabilis na natuklasan ng politiko. Alam niya sa mga sandaling ito, nanganganib ang buhay ni Ivana. Alam niyang si Ivana ang unang magiging suspect ni Ryan at kung sinong naglagay ng hidden camera ngayon at hindi niya hahayaang may mangyari sa babaeng kinaladkad lang niya sa mga plano niyang ito. Kaya mula sa pagiging isang simpleng kasambahay ng mansyon, dito na niya sinimulang hubarin ang kanyang uniforme bilang kasambahay at ibinalik niya na ang kanyang pagiging malupit na assassin. Itinext niya ang kasabwat na hacker upang sabihing patayin ang lahat ng CCTV sa loob at labas ng mansyon at wala pang ilang minuto, sinabi nitong patay na raw ang lahat ng CCTVs. Saka siya lumabas ng kanilang kwarto. Nakasuot na siya ng kanyang damit assassin. Nakatakip ang buo niyang katawan ng isang hapit na kasuotan at ang kanyang ulo ay natatakpan. Maliban na lamang sa kanyang mga mata na animoy isang ninja.
Umakyat siya sa pangatlong palapag at sinugod ang kwarto ni Ryan. Mag-isa si Ryan sa loob at narinig niyang may kausap ito sa cellphone. Inutusan ni Ryan ang kausap nito sa phone na dakpin si Ivana sa lalong madaling panahon. Walang ano-ano, pumasok siya sa loob ng kwarto. Nakita siya ni Ryan. Sisigaw na sana ito. Ngunit bago pa man ito matapos ang kanyang sigaw, tumalon si Haya at sinipa ng napakalakas ang muka ng politiko. Tumilapon si Ryan sa sahig at muli pa sana siyang sisigaw, ngunit kaagad na tinakpan ni Haya ang bibig nito gamit ang mahabang tela. Nagpupumiglas ito, ngunit sinapak na lamang ni Haya ang mukha nito. Nauntog ang ulo nito sa semento, dahilan upang mawalan nito ng malay. Kaya binawi na lamang ni Haya ang tela sa bibig nito. Matapos, kinuha niyang cellphone at laptop nito at isinilid sa kanyang backpack. Matapos ay ibinalik niyang suot niyang pangkasambahay at pagkatapos ay gumawa siya ng sunog. Nagsisisigaw, dahilan upang mataranta ang lahat ng tao sa mansyon. Nagsilabasan ng lahat at ang mga gwardya ay nataranta na rin habang abala sila sa pagtawag ng bumbero. Kabilang sa mga lumabas ng mansyon si Haya at iniabot ang backpack sa isang lalaking tinawagan niya upang kunin ang mga cellphone at laptop ni Ryan. Walang nakapansin ni Numan dahil abala ang lahat sa panunood at pagpapanik ng mga tao sa sunog. Inilabas naman ng mga gwardya ang walang malay na katawan ni Ryan Constantino. Dinala sa pinakamalapit na ospital at saka dumating ang bumbero na kaagad naman itong naapula ang sunog nang hindi nagdudulot ng matinding pinsala sa loob. Hindi na tumawag ng investigador si Ryan upang imbestigahan ang nangyari dahil alam niyang kapag ginawa niya yun, makikita ng mga pulis ang mali-maletang pera sa kanyang kwarto. Gayunpaman, nagsagawa siya ng sarili niyang investigasyon at sa ikinawindang niya, wala namang laman ng CCTV database na mangyari ang krimen. Patay na naman ito. Dito niya nakumpirmang may nananabotahe sa kanyang CCTV. Na isa publikong nangyaring sunog, ngunit hindi tungkol sa assassin na umatake kay Ryan. At isang bagay ang napagtanto ni Ryan, ang kanyang cellphone at laptop ay nawawala. Doon napagtanto niyang may taksil sa loob ng mansyon at isang tao ang kanyang pinagsususpetsahan at ito ay walang iba kung hindi si Eunice o Haya. Kaya naman ipinatawag niya si Aling Belen upang ipatawag si Eunice, pero itong sinabi ni Aling Belen. Nako, pasensya na sir. Nag-resign na si Eunice kaninang umaga. May sakit daw po kasi ang nanay niya sa tugigaraw. Kung galon, siya nga. Kasabwat niya si Ivana na yun sa pagpasok ng bahay ko. Mga walang hiya. Siguradong siya rin ang kumuha ng laptop at cellphone ko. Ano po yun sir? Ang sabi ko, ang cellphone ko at ang laptop ko nawawala. Maya-maya pa, biglang may nagring na phone sa ilalim ng kama ni Ryan. Nang tingnan niya, nakita niya roon ang cellphone at ang laptop niya nakatago roon. Sigurado siya, wala ito roon kagabi. Anong oras umalis dito si Eunice? Mga alas 8 po ng umaga, sir. Doon napagtanto ni Ryan na matapos nakawin ni Eunice sa mga gamit niya, ay ibinalik niya ito roon. Pero bakit? Isa iyong malaking katanungan para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinagot. Hello? Hello, sir. Anong nangyari sa pinapagawa ko sa'yo? Pasensya na po. Kikidnapin ko na po sana si Miss Ivana. Pero may bigla po dumating. Bigla po akong inatake sa likod. Ano? Sino? Hindi ko po alam, sir. Pero, Hello? Hello? Ako to, Sir Ryan. Sino ka? Ako ang magpapabagsak sa karera mo. At naputol na ang linya. Hello? Hello? Piste! Ano pong nangyayari, sir? Dahan-dahang binuksan ni Hayang pinto ng pribadong kwarto ng ospital. Sumalubong sa kanya ang mahinang tunog ng heart monitor. Sa ibabaw ng kama, nakahiga si Ivana Mendez na may mga benda sa kanyang dibdib at may nakakabit na swero sa kamay. Baka sa mukha nito ang labis na pamumutla, ngunit laking relief
Ngunit laking relief nito nang makitang pamilyar na mukha ng kanyang kliyente. Kumusta ang pakiramdam mo, Miss Ivana? Buhay pa naman, Eunice. Salamat sa iyo. Sabi ng doktor, kung hindi mo raw ako mabilis na naisugo dito at nailigtas dun sa lalaking yun, baka tuluyan ang pumigay ang puso ko. Pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit ka nadamay sa gulong to. Hindi ko akalain na ganun kabilis matutuklasan ni Ryan ang hidden camera na itinanim mo sa picture frame. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Eunice. Profesional akong kausap at alam kong may risk ang trabahong tinanggap ko sa iyo. Sana naman, hindi na uwi sa wala ang lahat ng plano natin. Hindi na uwi sa wala ang lahat dahil hawak na namin ang lahat ng ebidensya. Ang footage ng hidden camera, ang mga dokumento sa laptop at cellphones niya. Kasalukuyan na kaming gumagawa ng paraan para maisapubliko yon at tuluyang mabura ang karera ng lalaking yon. Mabuti kung gano'n, pero magiging ligtas pa ba ako nito? Oo, dahil ako mismo ang poprotekta sa iyo. Nakakulong na ngayon yung may gawa nito sa iyo. At gagawin natin ang lahat para mapaamin siya na si Ryan ang may utos nito sa kanya. Siguradong madadagdagan ang kaso may isasampa sa kanya. Kinabukasan, tuluyan ang sumabog ang pinakamalaking balita sa buong bansa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Haya at Sir Haji. Sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon, ay direkta nilang naiparating ang lahat ng nakuhang ebidensya sa Supreme Court. Dahil sa bigat ng mga dokumento, listahan ng transaksyon at ng 2 bilyong piso at ang footage mula sa hidden camera, mabilis na kumilos ang kataas-taasang hukuman. Sabay-sabay na bumasag sa mga balita sa TV ang mukha ni Ryan Constantino. Ngunit ang mas lalong nagpatumba sa kanyang kampanya ay ang eksklusibong panayam sa huling hitman na umeere ngayon sa lahat ng mga istasyon. Sir, totoo po ba ang lumalabas na balita? Sino po ba talaga ang nag-utos sa inyo na saksakin at patayin ang isang sikat na influencer na si Ivana Mendez? Opo, totoo po ang lahat. Si Ryan Constantino po, ang may pakana ng lahat. Siya po ang nagbayad at nag-utos sa akin na patayin si Ivana para patahimikin ito tungkol sa mga nakatagong kamera sa mansyon niya. Napanood ng milyong Pilipino ang garapalang pag-amin na yun. Ang buong bansa ay nangangalit sa galit. Wala nang nagawa ang mga kasabot ni Ryan sa gobyerno kung hindi tuluyan siyang ilaglag upang iligtas ang sarili nilang mga pangalan. Ang karera ng politika na 15 taon niyang binuo gamit ang dugo at pawis ng milyong-milyong Pilipino ay tuluyan ng nagtapos. Umaga, 1 minutong matapos mabalita sa TV ang kanyang korupsyon, sa loob ng marangyang opisina ni Ryan Constantino sa 2 palapag, maririnig ang mabilis at mabibigat na yabag ng kanyang sapatos habang pabalik-balik siya sa paglalakad. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha kahit nakabukas ang aircon. Hawak niyang kanyang cellphone. Tinitingnan ang dumaraming mga balita at dokumentong kumakalat sa internet tungkol sa kanyang nakaraang flood control project sa Tarlac. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ibaba niya ito sa lamesa. Sa tapat niya, nakatayo si Aling Belen, diretsong tindig at seryoso ang mukha nito. Bilin, gisingin mo ang driver ngayon din. Ihanda niyo ang kotse. Kailangan kong umalis dito sa mansyon bago sumikat ang araw. Kailangan kong dalhin tong mga maletang to. Sir Ryan, kalma po. Ano po ba nangyayari? Bakit kailangan niyong umalis ng ganitong oras? May nag-leak ng mga lumang dokumento ng proyekto ko sa Tarlac. Ang flood control system. 15 taon nang nakalipas. May nakakuha ng pirma ko at ng provincial engineer kapag inabutan ako ng media o ng mga pulis dito sa mansyon. Tapos ang kampanya ko. Masisira ang pagtakbo ko bilang gobernador at siguradong makukulong ako. Saan po kayo pupunta, sir? Saan kayo magtatago habang inaayos ng mga abogado natin ang isyong ito? Doon sa lumang rest house ko, sa dulo ng San Manuel. Yung nakatago sa gilid ng bundok, malapit sa ilog. Walang nakakaalam sa lugar na yon, kundi ako at ang mga pinagkakatiwalaan kong tao lamang. Doon muna ako magpapalamig habang hindi pa humuhupa ang ingay sa syudad. Siguraduhin mo na walang makakaalam nito. Masusunod po, Sir Ryan.
Ako na mismong mag-aayos ng mga gamit ninyo at kakausap sa driver para walang makaalam nito. Habang nag-uusap ang dalawa, lingid sa kanilang kaalaman, may isang anino na nakadikit sa gilid ng pinto sa labas ng opisina. Si Ginang Jelly. Umakyat siya sa pangatlong palapag dahil nabalitaan niya na ang kumakalat na balita ngayon sa internet. Gusto niyang makidinig sa pag-uusap ni na Aling Belen at Ryan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pananabik habang nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang sariling bibig upang hindi makagawa ng anumang tunog. Narinig niya ang bawat detalye ng usapan, ang pagtakas ni Ryan Constantino at ang eksaktong lokasyon ng kanyang pagtataguan sa San Manuel. Nang marinig ang impormasyong iyon, mabilis siyang bumaba pabalik ng kusina na parang walang nangyari. Samantala, inayos ni Aling Belen ang lahat hanggang sa dumating ang 5 kotse. Ang isang kotse ay kung saan nakasakay si Ryan at ang 4 na kotse naman ay kung saan nakasakay ang 4 niyang pinagkakatiwalaang tauhan kasama ang male-maletang pera. Nagtungo sila sa lugar na kailangang pagtaguan ng kurap na politiko. Limang araw ang nakalipas, mabilis na pumasok sa malaking bakal na gate ng mansyon ang grupo ng mga armadong pulis kasama ang mga ahente ng NBI. Bitbit ang opisyal na warrant of arrest mula sa Supreme Court. Pinasok nila ang ingranding sala upang hulihin ang kurap na politiko. Sumalubong sa kanila si Aling Belen na nanginginig sa takot habang nakataas ang mga kamay. Nasaan si Ryan Constantino? Sumuko na siya ng mapayapa dahil napapalibutan na ang buong mansyon. Wala po rito si Sir Ryan. Kaalis lang po niya kanina para magpagaling sa ibang lugar. Hindi ko po alam kung saan siya nagtungo. Habang seryosong naghahanap ang mga otoridad sa bawat sulok ng mansyon, pasimpleng lumabas si Ginang Jelly mula sa kusina. Bitbit ang kanyang likas na katapangan at hawak niyang napakahalagang tsismis. Mabilis siyang lumapit sa pinuno ng mga pulis habang walang nakatingin. Pabulong niyang kinausap ang pulis. Sir, huwag po kayong maniwala sa matandang yan. Alam niya kung nasa nagtatago si Sir Ryan. Saan? Narinig ko po mismo noong mga nakaraang araw. Pumunta po siya ngayon sa lumang rest house niya sa dulo ng San Manuel, yung nakatago sa gilid ng bundok malapit sa ilog. 5 kotse po ang dala nila, kasama pong lahat ng mga maleta ng pera. Nang marinig ang impormasyong iyon, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga pulis. Mabilis na nagradyo ang chief sa lahat ng nakadeploy na mobile units ng Tarlac upang baguhin ang lugar ng kanilang paghahanap. Samantala, sa nakatagong rest house sa San Manuel, mahimbing na nagpapahinga si Ryan Constantino at ang kanyang 4 na pinagkakatiwalaang tauhan sa loob. Pinaplano nila kung saan sila magtatago matapos nito. Ngunit habang tahimik silang nagpaplano, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa labas. Ryan Constantino! Ibaba ninyo ang inyong mga baril at itaas ninyo ang inyong mga kamay! Mga pulis ito! Nataranta si Ryan Constantino at ang kanyang 4 na tauhan sa loob ng rest house nang marinig ang kulog ng megaphone mula sa labas. Mabilis na sumungaw si Ryan sa bintana at nanlamig ang kanyang buong katawan nang makitang malalakas na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na nakatutok sa kanilang direksyon. Kasama nito ang higit sa 20 armadong otoridad na nakaposisyon sa paligid ng bundok. Paano nila nalaman ang lugar na ito? Sino ang nag-traitor sa atin? Sir, napapalibutan na po tayo. Wala na tayong takasan. Mas mabuti pa po, sumuko na tayo kung ayaw nating mamatay rito. Walang nagawa si Ryan kung hindi dahan-dahang buksan ang pinto ng rest house. Bagsak ang kanyang balikat, nanginginig ang buong katawan sa takot habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay sa ere. Kasunod ang kanyang 4 na pinagkakatiwalaang tauhan. Mabilis na lumapit ang ahente ng NBI at pulis upang lagyan ng posas ang mga kamay ng kurap na bilyonaryo. Kasabay nito ang pagpasok ng mga otoridad sa loob ng silid upang kumpiskahin ang mga maleta ng 2 bilyong pisong ninakaw mula sa pondo ng taong bayan.
Mula sa pagiging makapangyarihang kandidato sa pagkagobernador, mabilis siyang inilipat patungo sa isang maximum security prison habang nag-aantay ng habang buhay na sentensya ng Supreme Court. Isa lamang siya sa libo-libong kurap na politiko na nakaupo sa pwesto at hindi siya papayag na siya lang ang maging pulgay ng buong korupsyon. Kaya kasabay niya ay inaresto na rin ang ilang mga politiko dahil nagsilbi siyang whistleblower upang mabawasan ang kanyang sentensya. Dahil doon ay inaresto rin ang mga politiko at mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa ganoong kalakaran. Isang taon matapos ang malaking pag-aresto, tahimik na pumasok si Haya sa loob ng penthouse ni Sir Haji sa BGC. Inilapag ni Haji ang isang makapal na tseke sa ibabaw ng lamesang salamin na nagkakahalaga ng kanyang huling sweldo at ng bonus. Matagumpay ang misyon natin, Haya. Naipakulong natin ang mga madudungis na politiko ngayon. Medyo tumagal ang kaso. Umabot ng 1 taon. Pero at least, panatag na tayo ngayon. Salamat, Sir Haji. Handa ka na ba sa susunod nating target? Ngumiti si Haya. Yes, sir. Handang-handa na ako. Sino ang next target natin? Si Sir Haji naman ang ngumiti. Ang ating pinakamamahal na presidente. Mas lumawak ang ngiti sa mga labi ni Haya. Handang-handa na ako, sir. Palagi akong ready para pabagsakin ang lahat ng tiwaling nakaupo sa gobyerno. Sa abot ng aking makakaya. Ilalaan ko ang buong buhay ko para sa trabahong to. Hindi ako natatakot na mamatay. Mas natatakot akong mas marami pang mga katulad ng pamilya ko. Mas natatakot akong mas marami pa ang katulad ng pamilya ko ang mamamatay ng dahil sa katiwalian. At mas marami pang batang katulad ko noon na naulila dahil sa mga gahamang politiko. Kaya Sir Haji, handa na ako. Sa kwento ni Haya ay isang malupit na paalala na ang bawat pisong ninanakaw sa korupsyon ay may katumbas na buhay ng tao. Ang bilyong pondo na ibinubulsa ng mga gahamang politiko ay hindi lamang simpleng barya. Si Ryan Constantino ay nalunod sa sarili niyang kasakiman. Dahil ang katarungan, bagamat maaaring matagal, ngunit hinding-hindi ito natutulog. Ang aral, ang posisyon at kapangyarihan ay pansamantala lamang, ngunit ang paniningil ng hustisya ay walang pinipiling panahon. Huwag nating hayaang mabulag ang lipunan sa karangyaan ng mga buhaya sa gobyerno habang ang taong bayan ang nagdurusa. Kung nagustuhan ninyong maaksyon at madamdaming labang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na mas mapanganib na misyon ni Haya laban sa pinakamataas na pinuno ng bansa. Muli, maraming salamat po.